Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa opportunity, sa privilege na ito na ngayon po ay makakapag-aral po na naman tayo ng salita ng Diyos. Ngayon po ay araw na naman po ng Wednesday at December na po, no? December 2nd na at napakabilis na po talaga ng panahon bagamat still hando pa rin po tayo sa lockdown at pinapanalangin natin this coming year ay patuloy na po itong tuluyan na po itong mawala at hindi na natin ito maranasan. Kaya patuloy pa rin po tayong manalangin sa kapakanan po ng ating bansa. Kaya ngayon po sa atin pong pag-aaral muli ay nagpapasalamat po ako una sa Diyos, sa Kanyang kabutihan, sa ating buhay, sa inyo na mga patuloy pong nagbibigay po ng kaluguran sa Kanya pong mga ministers na patuloy nagpapaawit at nagtumutugtog sa Panginoon. Salamat din sa humahawak ng mga gadget natin, no, sa mga cameraman. Salamat po sa inyong lahat, no. Tayo pong lahat nagiging instrumento sa isang gawaing paglilingkod. Bagamat yung iba hindi naman talaga nakikita, wala tayong napapansin sa kanila, pero still ang Diyos po ang nakakaalam ng mapuso ninyo sa paglilingkod pa natin sa Panginoon. At kayo din po diyan sa inyo pong mga tahanan, diyan po sa Binson, sa Bicol. Salamat din po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa gawain ng Panginoon, sa inyong bahay-bahay na nakikinig, maging sa hindi man natin kapatiran o mga bagay na sumasaksi po sa ating pong pag-aaral. Lahat po tayo ay welcome at lahat po tayong nakikinig ay may benefits pong ibibigay po ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos sa lahat po ng tumatangkilik sa Kanya pong mga salita. Hindi po ito sasablay. Ang lahat po ng mga taong nagnanais na makarinig ng salita ng Diyos ng may kapakumbabaang loob ay pagpapalain po talaga ito ng Panginoon. Kaya po sa ating pong pagpatuloy po nating pag-aaral ulit, ngayon pong first Wednesday ng December, tayo po muna ay dumalangin sa ating Panginoon. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, sa patuloy na ginagawa mo sa buhay namin. Lord, salamat po sa pribileyo na patuloy pa rin kami uli makakapagbukas ng Biblia. Makakaranas na naman kami ng iyo pong pagpapala, makasusumpong na naman kami ng mga katuruan na nagpapaalala sa amin sa mga araw-araw na ginagawa namin. Salamat po, tangkilikin po ninyo ang aming pong pag-aaral na ito. Kayo po ang magpaunawa sa lahat ng salitang pag-aaralan namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, kahit nasa bahay kayo, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, ang pag-aaralan po natin, ito po yung word o words, something that is said. Mga bagay na sinasalita natin. Yan, katulad kanina, nagkakaroon tayo ng kwentuhan. Ang sarap-sarap magkwentuhan. Diba? Ang sarap-sarap magkwentuhan. So, tignan po natin, kasi meron po mga sinasabi ang Bible dito. Sabi nga po, may naisip pa ako, nabasa ko lang ito, mas marami raw salita ang babae kaysa lalaki. Totoo yun, kasi mas malaki daw ang baga ng mga babae. O maraming hangin. O maraming hangin, ano yan eh. Maraming hangin baon. Kaya hindi naubusan ng salita yan. Di ba? Di ba mga babae? Ayaw yung tumingin sa akin ha. Di ba? So, yun po yung nabasa ko rin yan noon eh. Matagal na yun. Sabi dito, don't go back on your word. Yung mga sinasalita mo, wag mong tatalikuran yan. No? Wag mong sinabi mo tapos tatanggi mo. Yan yung sinasabi doon. Sometime best remain quiet. Minsan daw, kahit may sasabihin ka, mas mabuti pang wag na lang. Manahimik ka na lang. Di ba? Kaya lang, kung madaldal ka, walang tigil ka rin magdaldal eh. Tapos why should you use this carefully? Bakit kinakailangan nating gamitin ng salita ng maingat? Diba? Think before you speak. Sino ano niyan? Bago ka magsalita, mag-isip ka muna.
Meron din yan sinasabi. Reveal what is in your heart. Yung mga salita mo raw, kung ano yung sinasabi mo, yun ang laman ng puso mo. Kanina, ano nakita natin yan kanina, nag-uusap-usap kayo. Ano lumabas na galing sa puso niyo? Yung joke, no? Grabe kayo. Paul cautious against vulgar speech. Sabi ni Paul, mag-ingat kayo sa mga bastos na pananalita. Yan pa rin. Diba? Wala ba kayo narinig na vulgar speech kanina? Yan, mababait. Wala rin ako narinig. Maliban doon sa Sarat, Ilocos Norte. Be gracious in your speech. Yung pagsasalita rin gracious. Yung bang, ano ba gracious? Yung bang ano ka, yung malumanay, o yung bang, siguro ganun din, pero gracious, makikinabang sila. Yung makikinabang sila sa sasabihin mo. Yan. Diba yung mga Ilonggo, diba galit na pero papatayin kita, diba? Papatayin ka na pala, babatukan kita. Alam niyo, ganda-ganda po pala kahit yung speech, di ba? Sabi nga, dahan-dahan sa pagsasalita, mabilis sa pakinig. Sa James, tandaan natin. Ang sabi rin ng Bible, merong power, yung word, na lumalabas sa'yo. Kasi kung minsan, wala din tayong ingat sa pagsalita, na minsan, lagi natin sinasabing may sakit ka, wala kang pera, mangyari yan sa'yo. Kasi may power yan eh. May power yan eh. Diba? So, buksan po natin sa... Kukuha lang ako ng mga talata. No? Tapos, medyo... Sa Genesis 47, verse 29 to 31. 29 to 31. Basahin ko lang po itong mga ilang verses. Tapos medyo bigyan lang natin ng konting pagpaliwanag ito. Sabi sa verse 29 ng Genesis, Tagalog na po itong aking pong babasahin. Nang maramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose, sino si Jacob? At sinabi, ilagay mo sa pagitan ng aking mga hita ang iyong kamay at pangako magiging tapat ka sa akin, hindi mo ko ililibing sa Ehipto. Ilabas mo ako sa Ehipto at isama mo ako sa libingan ng aking mga magulang. Masusunod po ang nais ninyo, sagot ni Jose. Sinabi ni Jacob, kung gayon sumumpa ka sa akin, nanumpa nga si Jose at si Jacob ay yumuko sa may ulunan ng higaan na nalangin. Alam po ninyo yung mamamatay, di ba? Minsan ano na yan nagkakaroon siya ng yung tagubilin, di ba? Tagubilin. Meron na bang nagbilin sa inyo pag ako namatay, sunugin niyo ako? Buhay pa, sinusunog na eh. So, alam niyo, sabi nga po sa binabasa, Jacob had Joseph promised to bury him in his home. So, si Jacob, no? O kaya itong pong had Joseph promised to bury him in his homeland. Itong iburol siya sa kanya pong sinilangan. Few things were written in this culture. So a person would carry as much force as written contract does today. So, kaya nga yung mga word daw po natin, mas lalo itong, mas mapapaniwalaan tayo kahit walang written contract. Di ba? Wala naman silang mga written contract nun eh. Ang salita daw na bibitawan natin, kinakailangan, even na wala ng kontrata, susundin mo yon. Kasi Kristiyano tayo eh. Kumbaga, pag nagsasalita daw po tayo, ang sinasabi natin na mga promises, sinasabi natin ng mga pangako, hindi na kinakailangang magkaroon pa ng
Kontra. Kasi sapat na yung nagsalita ka. Sapat na yung nagsalita ka. Pag nagsasalita ang Kristiyano, tutuparin niya yan. Tutuparin niya yan. Kaya napakahalaga pala nun sa atin. Alam natin lahat, di ba? Pagka merong mga pinag-uusapan, dapat kontrata tayo. Di ba? Kontrata tayo. Kasi pwedeng baguhin mo yun eh. Pero as Christian, hindi mo dapat binabago kung ano na yung sinabi mo. Yan po yan. Alam po, meron akong tiya eh. Meron akong tiya. Pag manghihiram ka ng gamit sa kanya, gamit. Gamit. Lalo yung malalaking gamit. Susulat yun. Ano ba? Nanghiram ka ng pala. Diba? Susulat niya yun, tapos pipirma ka. O kasi minsan hindi na isusuli eh. Pag sinuli mo, pipirma ko yan, sinuli ko yan. Kasi ang dami nanghihiram, susuli ko, hindi na sinusuli. Kaya kinakailangan may written. May written. Totoo yun, tiyak ko yun. No? So makita po natin dito, kaya tayo mga Kristiyano, di ba? Kaya tayo mga Kristiyano, minsan, people today seems to find it easy to say, hindi ko alam yan Diba? Pero nasabi mo na yun. Minsan, dinideny mo yan eh. Kaya pag tayo pa yung nagsasalita, wag natin baguhin yun. Wag natin baguhin yun. Ano may utang, babayaran kita. Kailan? Diba? Sa ganitong araw, dapat, sa ganung araw, magbabayad ka. Hindi natin sinisira yung mga promise. Hindi natin sinisira yung mga sinasabi nito natin. Kaya, God's people, however, are to speak the truth and live the truth. Magsalita ka ng tama, mabuhay ka rin ng tama. Yan ang sinasabi ng Bible. Yung bang salita nyo, talagang pag sinabi mo, mapapasubalian ba yan? Talagang mapapaniwalaan ba yan? O para nag-aalinlangan ng tao sa inyo? Hindi naman to pa rin. Di ba? Ako niyo ba yan? Nakayong kibo. Kaya sabi rito, let your word be as binding as a written contract. Yung sinasabi raw natin, binding as a written contract, mas matibay kaysa doon sa kontrata. Hindi na tayo kinakailangan magsalita o magkontrata pa. Kasi pag sinabi mo, tiyak, gagawin mo yan. Biro mo, salita lang yan. Ang dami na palang issue dyan. At alam ko, naranasan nyo na rin yan eh. Yung binago mo na yung sinabi mo. Sino nakaranas na nun? Hindi ko sinabi yun. Nakaranas na nun. Yan, tawa kayo. Siguro may sinabi nga kayong ganun. So, nakita natin dito. Ang mga Kristiyano po pag nagsalita, tiyak yan. Hindi ka mag-aalinlangan dyan. Hindi na kinakailangan ang contract para, sige, pirmahan tayo. Hindi na kailangan yun. Lalo na pag malalaking pera, takot ka rin di ba? Hindi nga ako bayaran na ito. Pirma ka dito. Nakakahiya tayo ron. Ikaw witness ka. Kasi tinititi na yan eh. Tayo hindi. Ano sinabi mo? Ano sinabi mo? Gagawin mo. Kung sumagot ka na. Diba? Hindi yung sumagot ka tapos umatras ka pa. Kaya mag-isip ka lagi. Sabi pa rito, think before speak. Mag-isip ka muna bago ka magsalita. Masarap yata itong message natin. Teka muna, lumagpas yata ako. Hindi pa ito eh. No? Hindi pa nga yun. Di ba? Sabi ito, sometimes best to remain quiet. Imbis na magsalita ka, minsan mas mabuti manahimik ka na lang. Sino yung nakaranas siya nung may problema, yung kaibigan niya, yung kapananampalataya sa atin, di ba? Minsan may salita tayong imbis na mapabuti siya, parang hindi pa magiging maganda sa kanya yan. Kasi minsan may salita tayong hindi niya na magugustuhan, pero tama naman ang sinasabi natin. Di ba? Kaya minsan magkaroon tayo ng, sometimes lang naman, best to remain quiet. Diyan sa Genesis 42 verse 8 and 9, sa Genesis 42 verse 8 and 9,
Kaya tayo mga Kristiyano, mga anak eto sorry, pero tayo mga Kristiyano pag nangako, dapat anuhin natin. Kung hindi man natin masunod, kasi nga medyo may mangyayari hindi minsan, just text na lang, hindi ako ganito, hindi tayo matutuloy. Di ba? Hindi ako makakapunta, nangako kasi pupunta ako. Di ba? So, Proverbs 42 Proverbs, Genesis 42, 8 and 9. 42, 8 and 9. Ito po, sa aking binabasa. Ito tungkol kay Joseph. Nakilala nga ni Jose ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi siya manamukan ng mga ito. Naalala niya ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanila. Kaya sinabi niya, kayo mga espiyat na parito kayo upang makita ang kahinang ng aming bansa. So tignan po natin ito. Ang sabi po sa aking binabasa, sa aking patuloy na binabasa, Joseph remembered his dream about his brothers bowing down. Di ba? Naginip siya na luluhod ang kanyang mga kapatid na ito. Sa kanya ito. Doon po yung 37, chapter 37, mababasa niyo. This dream will come. Ito po. Ito, di ba? Nagkaroon ng katotohanan ito. Nung mga kanyang kapatid ay nagmakaawa na sa kanya. Pero hindi pa rin siya nakikilala ng mga kapatid niya. At sabi rito, sa aking binabasa, as young boy, Joseph has been boastful about his dream. Di ba? Pinagyayabang niya, pinagsasabi niya yun. Sabi niya. As ama, nung malaki na siya, had no longer flaunted his superior status. Hindi niya sinasabi yung kalagayan niya maganda. Kasi maganda na yung kalagayan niya. Dati, kung magsalita yan talagang, napanginipan ko, lulod kayo, ganun siya Pero maganda na yung kalagayan niya, hindi na siya nagsalita rito. Diba? Pero, pwede siyang magsalita. Di ba? Kaya sabi ito, it was not yet time to reveal his identity, so he kept quiet. Kasi hindi pa dapat siyang magsalita Alam mo, meron din talaga tayo kahit gustong-gusto magsalita. Minsan, hindi ka muna dapat magsalita. Hindi pa ito para sa kanya dapat magsalita kasi meron siyang plano pa Sometimes it is best to remain quiet even when we would like to have the last word. Kinakailangan din natin minsan yon. Meron kang gustong sabihin, pero hindi po pa dapat yung sabihin, hindi ka muna dapat nagsasalita. Halimbawa, merong isang namatayan, di ba? Merong isang namatayan. Ano madalas yung sinasabi? Ano madalas yung sinasabi? Condolence? Ano pa? Ha? Ano sinasabi? Ang kadalas sinasabi, una-una lang yan. Kailan pa ba sabihin? Ba't di ka pa mauna? So, makita natin dito. Merong ganun yung mga salitang hindi ka na dapat magsalita. Mabuti pa nalang tapikin mo na lang sa balikat. Baka pag nagsalita ka pa kung ano, kaya mo yan. Ganito lang yan, ganito ko ginagawa ko. No, dapat mo lamang manahimik ka na lang. Baka pag nagsalita ka pa, ma-stumble pa. Diba? Kaya mo, ako nga naranasan ko yan Hindi time yun. Hindi time yun. Alam mo, yung pinakatapik lang sa balikat, walang words, very powerful yan. Kaysa dun nagsasalita ka pa, nagsasalita sa kanya. So, yun po yung pinakamahalaga rin po sa ating pong pinag-aaralan. Ang sabi nga rito, sa aking binabasa, he did not feel the need to say, di ba? Minsan, pag may nangyaring gano'n, sabi natin, bawa, meron kang winarning sa kanya, tapos hindi niya ka sinunod. May nangyari, ano sinasabi mo kadalasan? Sabi ko na sa'yo Iwasan natin yun, di ba? Iwasan, nahulog. Sabi ko na sa'yo Hindi po maganda yun. Ikaw ba nasabihan nun? Nung sinabihan ka, ingat ka dyan, tapos biglang may nangyari sa'yo, tapos sabihan ka pa, sabi ko sa'yo Hindi maganda yun. Hindi siya lalakas doon. Hindi siya lalakas. Sino mahiling magsalita nun? Sabi ko na sa'yo, Jonathan, sinabi ko na sa'yo, di ba? Yan Brother Jonathan, totoo ba yun? Ha? Alam mo, simpleng pag-aaral po ng tungkol sa word, ang dami po nating natunan. Hindi ba pinag-aralan natin nung nakaraan, about lying, di ba? Lying. So, madalas po yan sa mga bata, di ba, naglaro, nabalabag, sabi ko na sa'yo
Ayan. Sige, sige, tumalong ka ulit, tumalong ka ulit. Inuusan ka. O, isa pa, isa pa. Diba? Alam nyo, yung word pala natin, binabantayan natin dyan eh. Sabi, it was not yet time to reveal his identity. Sabi po rito, so he kept quiet. Sometimes it's best to remain quiet even when would like to have the word. Sabi pa rin sa akin babasahin, diyan po sa Psalm 100, Psalm 15:3-4, sa awit po, chapter 15, verse 3, 15, verse 3, verse 4. Ay, chapter 15, verse 3 and 4, yan po yan. Sabi rito, at ang kapwa na hindi sisiraan, di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Tungkol sa kapwa, di nagkakalat ng kasinungalingan. Ang itinakdul ng Diyos ay di niya pakikisamahan. Ang mamay takot kay Yahweh, kanyang pinararangalan. Sa pangakong binitiwan, siya'y laging tapat. Ano man na mangyari, salita'y tinutupad. Yan. Ano man na mangyari, pangako, tuparin mo. Nakuha niyo ba yan? Meron ba kayong pinangakuan tapos hindi mo natupad? How many times niyo bang nagawa yan? How many times niyo bang na-experience yan? Kaya sa ating pong buhay, sabi rin sa aking binabasa, gamitin po natin ng maingat yung ating mga salita. Words are powerful, and how you use them reflects on your relationship with God. Sabi rin, ang salita po natin, powerful. Kung paano mo yan ginagamit, nag-reflect yan sa relasyon mo sa Diyos. Hindi sinungaling ang Diyos. Hindi siya sinungaling. Ano man yung promise mo, kinakailangan, ano man ang mangyari, ang sabi ng Bible, tuparin mo yan. Tuparin mo yan. Kasi sinabi mo na yan. Kaya, natatandaan mo yung sa Mark chapter 6, verse 20-23, yung nagsayaw yung isang dalagang anak ni Herodians ba yun? Kay Herodes, sa harap ni Herodes, di ba? Pinangakuan niya yun eh. Pinangakuan niya kahit ang kalahati ng aking kayamanan ay ibibigay ko sa iyo. Ano man ang hiling mo sa akin, ibibigay ko sa iyo. Eh, ang hiniling niya yung ulo ni John the Baptist. Nasabi niya na yun eh. Eh, ayaw niyang paaanuhan nitong si John eh. Ayaw niya rin talaga, takot din siya eh. Kaya lang, nasabi niya na, tignan niyo, bago ka magsalita, isipin mong mabuti bago mo gamitin yung mga salita na yan. Kasi minsan nasabi natin, pag tayo tuwan-tuwa, di ba? Pag tuwan-tuwa, minsan nangangako tayo. Nangangako tayo. Kaya pag tuwan-tuwa ka, huwag kang basta mangangako. Dahil sa katuwaan mo, sige, bibigay ko buong sweldo ko sa iyo. Di ba? Sobrang tuwa mo eh. Di ba? Tapos naisip mo, nako, nangako sa buong sweldo, sana 118 lang. So, totoo po ito. Huwag kang mangangako. Tapos, sabi nga ng mga nababasa ko, kung gusto mong magpaalam sa mama mo, hintay mo siya kung may kausap siya. Diba? Pag may kausap yan, magpaalam ka. Siyempre, may kausap yan, alis ka na. Ganun yun eh. Ganun. At saka pag daw galit ang nanay mo, huwag kang magpapasuklay. Eh, masasabunutan ka nun eh. So, yun po yung mga sinasabi po natin. Kaya sabi sa akin binabasa, sabi sa amin na, kaya binabasa ko itong, perhaps nothing so identifies Christian as this ability to control their speech. Diba? Iwasan daw natin yung pagsisinungaling, seeking the truth, and keeping oath what you say. Panatilihin mo yung pangako mo, gawin mo yan. Tayo mga Kristiyano. Diba? Hindi na tayo dapat pinag-aalinlanganan na sinabi niya, gagawin niya kaya? Gagawin. Gagawin niya yan.
Yun po yung sinasabi. Diyan din sa 28, verse 28. Sabi sa verse 28, diyan din po sa Proverbs, ay sa awit 15:28. 15:28. Diyan po sa isang ano ba yung binasa ko? Proverbs pala yung binasa ko eh. Nasa Salma ko eh. Proverbs 15:28. Sabi rito, tinitimbang ng matid kung ano ang sasabihin. Ngunit di na iniisip na masama ang kanyang sasalitain. Sabi po rito sa aking binabasa, think before you speak. Mag-isip ka muna bago ka magsalita. Paano kung yung biglaan na lang? Paano kung mag-isip? Di ba? Yung biglang desisyon ang kailangan. Sabi, godly way their answer, the wicked don't think before speaking. Ang mga godly raw, tinitimbang muna nila kung ano ang isasagot nila o sasabihin nila. Pero the wicked, yung masama raw, don't think before speaking. Hindi po sila nag-iisip bago magsalita. Because they don't care about the effects of their words. Kasi minsan yung salita mo may epekto yan eh. Minsan nasabi mo na, minsan nagiging dahilan yun para hindi lalo kayo magkaintindihan. It is important to have something to say, but it is equally important to think about it first. Isipin mo lagi kung ano ang sasabihin mo. Kasi ang hirap basta-basta ka sumabat, hindi mo alam yung nangyayari. Wala kang alam sa dulo sa mga pangyayari. At magsasalita ka, dapat mag-isip ka muna. Lalo na kung meron silang pinag-uusapan, hindi ka dapat nakikisabat doon. Kasi hindi mo alam yung nangyayari. So sa atin po, dapat mag-iisip muna tayo bago tayo magsasalita. Do you carefully plan your word or do you pour out your thought without concern for their impact? Isip muna bago ka magsalita. Bago ka magsalita sa isang tao, bago ka may sabihin sa kanya, isipin mo muna kung itong sasabihin mo ay hindi magkakaroon ng impact din sa iyo o sa iyong kinakausap. Kasi minsan, hindi pa siya natatapos, nagsasalita ka na. Hindi pa siya nakakapagpaliwanag, nagsasalita ka na. Nagsasalita pa lang siya, meron ka nang iisip na isasagot sa kanya. Hindi mo muna iniisip yung mga sinasabi niya sa iyo. At lagi mo na siyang inuunahan. May mga taong ganon. May mga taong ganon na pag nagsasalita pa, nagsasalita ka na rin. Di ba? Hindi ka nag-iisip. Hindi ka nag-iisip sa mga sinasabi mo. Yan po yung sinasabi diyan. Yung mga wicked, yung mga taong walang kaalaman, walang pagkakilala sa Diyos, madalas ito yung laging tinatamaan ng problema. Diba? Yung sa mga media nga ingat na ingat sila sa pagta, nadudulas pa yan Minsan may mga salita, yung sa mga palit, iba nakakapagsalita sila. Tapos tsaka nung merong pumupunta sa kanila, tsaka nakikita nila yung mali. Kasi hindi na nag-iisip. Hindi na nag-iisip bago magsalita. Lalo din tayo, lalo ka kung tayo mga Kristiyano, nagbibigay tayo ng counseling. Nagbibigay tayo ng mga salita para palakasin natin ang tao. Dapat isipin muna kung ano ang magiging bunga ng mga sasabihin natin. Mag-isip tayo sa mga sasalitain natin. Ang sabi, reveal what is in your heart. Ito raw po mga sinasabi natin, kung ano ang laman ng puso mo, yun ang nagiging bukang bibig. Ang bukang bibig mo. Ano yung laman ng puso niyan? Diyan, lalabas yan. Kung laging may galit yung puso mo, lalabas yan lagi sa mga pananalita mo. So, just remind us that our speech and action reveal our true underlying beliefs, attitude, and motivation. Makikita yan sa mga salita. Diyan po yan sa Matthew chapter 12, verse 34 to 36. In Matthew chapter 12, verse 34 to 36, sabi rito, 12:34, sabi rin, lahi ng mga ulpong, paano kayo makakapagsasabi ng mabubuting bagay kung bagay kayo masama? Kung ano ang nagumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig.
Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Tandaan nyo sa paraang paghukom, pananagutan ng taong ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o parusan ka batay sa iyong mga salita. Pati sa salita natin, nahatulan din tayo eh. Di ba? Pati sa salita natin, nahatulan din tayo. Tignan po ninyo ang mga salita ng isang tao, kung ano ang sinasabi niya lagi, yun ang laman ng kanyang puso. Yun ang sinasabi ng Bible. Pag masasama lagi ang kanyang sinasalita, laman niya ng puso niya. Pag laging galit yan, every time na magsasalita yan, o kaya laging merong pagnanais, merong inggit, yun ang puso niyan. Yun ang puso niyan. Hindi yan ang sinasabi po sa atin ng Panginoon. Kaya napakaganda po na makita po natin dito. Sa akin binabasa, the good impression we try to make cannot last if we are being deceptive. What is in your heart will come out in your speech. Pag ang isang tao, laman niyan laging Word of God, yun ang puso niya. Di ba? Mga Kristiyano, kumusta na kayo? Anong laman ng puso ninyo? Lagi bang laman niya ng Word of God? Lagi bang yung laman ng speech natin, puro pagpupuri sa Panginoon? O laging nakakapagmura pa tayo? Diba? Yun eh. Tignan mo tayo mga Kristiyano, minsan nagkakamali tayo. Kahit may binibili tayo sa tindahan, minsan Word of God ang nasasabi mo. Di ba? Pagbili nga ng salvation, hindi pala. Kasi yun ang puso mo eh. Yun ang puso. Kasi yung Word of God, tignan minsan, naglalakad tayo, minsan bigla nakakabanggit tayo ng salita ng Diyos. Yung mga walang pagkakilala sa'yo, nakakapagmura yan eh. Nakakita na ba kayo ng mga Kristiyanong bilang napapamura pa? Meron na ba yung nakita mga Kristiyano napapamura pa siyang bigla? Di ba? Yung mga Kristiyano naman biglang may nangyari, praise the Lord. Di ba? Kasi yun ang laman ng puso nila eh. Word of God ang laman ng puso nila. Kahit nga sa panaginip, di ba? Pag nagsasalita ka, minsan lumalabas sa panaginip mo, yung lumalabas sa bibig mo, Word of God pa rin eh. Yan eh. Ayun po yung sinasabi. Ano pa sinasabi rito? Babalik po tayo rin sa Ephesians chapter 5 verse 4. In Ephesians chapter 5 verse 4, ito po yung sinasabi. Ito po yung mahirap, ito sabi rito. Huwag din kayong gagamit ng anong malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat, sa halip magpasalamat kayo sa Diyos. Tingnan po ninyo ito. Ang sabi po rito, Paul cautions against vulgar speech. Pinag-iingat tayo ni Paul sa mga bastos na pananalita. What name ba? Vulgar speech. Sabi rito, yung mga storing, mga kwentong o coarse joke are so common that we begin to take them for granted. Nakakita ba tayo ng mga kwentuhan na merong mga malalaswang mga salita? Nakakarinig ba tayo niyan? Nakakarinig? O sa mga Facebook? O sa mga gadget? Di ba? Yun ang sinasabi. Iwasan ninyo. Alam nyo, tayo nagbibiruan. Amen? Tayo rito, dito, sa church natin. Minsan, ang lalakas ng tawanan pa nga natin eh. Di ba? Ang lalakas ng tawa natin para hindi natin makontrol. Kasi wala yung mga elders eh. Di ba? Kaya lang, naliyo yung pastor nyo eh. Ibang elder, ngisngisera din kasi. So, alam nyo, salamat sa Panginoon kasi wala akong narinig na medyo vulgar speech. Malalaswang biro. Alam niyo, minsan nagbibiroan tayo. Ano ang dahilan bakit ka nagbibiro? Tanong ko sa inyo. Ano ang dahilan bakit ka nagbibiro? Lahat naman tayo. Ako, nagbibiro din ako sa inyo. Anong dahilan minsan ang dahilan bakit ako nagbibiro? Bakit kayo nagbibiro?
Nagbibiro din naman kayo pagsalita. Ano? Para pasayahin yung usapan. Huwag kang magbibiro para saktan mo ang kapatid mo. Yan, delikado. Yan. Asa na ba yan? Huwag kang magbibiro para i-down mo siya, pahiyain mo siya. Magbibiro ka para pasayahin mo lang siya. Huwag kang magbibiro para hiyain, saktan ang taong binibiro mo. Yan. Kita niyo yan? Minsan biro para manakit kayo eh. Para tos tawanan pa yung mga tao. Pati kayo, nadadamay kayo, tumatawa kayo pag nasasaktan ng biro. Yung isa, iwas po tayo doon. Iwas po tayo dyan. Hindi po maganda yan makikita pa sa ating mga Kristiyano yung biruan. Minsan, pag kayo-kayo na lang, di ba? Sabi nung dalawang nag-uusap, pareho silang lalaki. Parehong babae. Ano kaya pinag-uusapan ng mga lalaki na yan pag sila-sila na lang? Sabi nung sumagot, di katulad din ng pinag-uusapan natin ngayon. Kasi puro malalaswa ang pinakikwentuhan eh. Malalaswa pinakikwentuhan. So iwasan daw natin yun. Iwasan natin yan. Tutoksuhin ka, bibiruin ka, pero para saktan ka. Nagbiro tayo para maging masaya lang yung grupo. Na walang nasasaktan, walang na-down, walang na-stumble. Yan. Lahat naman tayo may kapintasan eh. Alam mo, nung araw, di ba, uso yung pintasan eh, di ba? Uso yung pintasan. Ikaw mukha kang ganito eh. Di ba? Ikaw rin mukha ka rin ganyan eh. Parang biruan lang yun. Pero masasakit yun eh. Masasakit yun. So, yun po yung pahalagahan po natin. Sabi rito, yung mga storing malalaswa, yung mga birong malalaswa, huwag po natin itong gagawin. Para lamang magsasalita ka ng malaswa para lang matawa yung tao. Marami namang paraan para pasayahin mo ang tao. Kita mo yung mga mundo, di ba? Ito no, mas marami pang mura yan eh. Di ba? Tapos may mga salita pang pag narinig mo. Isa sa radio, ganun na rin eh, no? May malalaswang salita eh. Narinig ka. Paano narinig ng mga bata yan? Sabi niya, Paul cautions, however, that improper language should have no place in the Christian conversation. Yung pong mga improper, walang kwenta mga salita, wala pong lugar yan para sa pag-uusap po nating mga Kristiyano because it does not reflect God's gracious presence in us. Yung presence ng Panginoon, hindi po nawawala po yun sa atin. Pag nagsasalita na po tayo ng mahalay na pananalita. Yan po yung ingatan natin. At sa panghuling-huli na lang, sa Colossians chapter 4, verse 6. In Colossians chapter 4, verse 6, sabi po rito, Colossians chapter 4, verse 6, sikapin niyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong. Yan. Nakakakita kayo ng mga cult kung magmura sa telebisyon. Nakita niyo? Nakita niyo yung mga sinasabi nila? Narinig niyo ba yan? Biro mo yun, nasa radyo, nasa TV, kung magsalita ng masasama. Ang sabi ito, be gracious in your speech. When we tell others about Christ, it is important always be gracious in what we say. Lalo na tayo po, nagsishare po tayo ng gospel. No matter how much sense the message makes, we lose our effectiveness if we are not courteous. Yung paggalang. Paggalang. Sino yung basto sumagot? Lalo na sa Christianity. Ako nung araw, medyo bulgar ako magsalita. Hindi naman mahala yung basto. Pero madali akong magalit. Pag sinisiran kita ng gospel, wag mo akong tatayuan. Hihilahin kita talaga. Ganun ako eh. At saka pag pinapaliwanag ko yung gospel, tapos hindi niya ako maintindihan, talagang pinagagalitan ko.
Pero pag natutunan mo to, dapat maging magalang kayo sa mga nagtatanong sa inyo, lalo na kay Kristo. Diba? Kay Christ. Yan po yung sinasabi. Sabi, just as we like to be respected, we must respect others if we want them to listen to what we have to say. Ang dami kasing hindi na nakinig kasi nga kung magsalita ka, kung mamintas ka sa mga hindi mo kakampananampalataya, hindi na makikinig yan sa'yo. Hindi na yan makikinig yan sa'yo. Pero ang lahat ng sasabihin mo, gracious. At sa Tagalog, ano ba yun? Kaaya-aya, kapakipakinabang. Your speech should be pleasant and interesting, and you should know how to give the right answer to everyone. Yan po yan. Kaya nga po sa ating buhay, minsan nadudulas din tayo pag bigla tayo nagagalit sa kausap natin. Pero still, ang Diyos po nagtuturo po sa atin tungkol sa panalita, maging magalang daw tayo sa ating pagsagot sa mga taong nagtatanong sa atin. Marami tayong nakakausap, ang basto sumagot, ano? Ang basto sumagot. Nagtatanong ka lang, sagutin ka pa ng hindi magaganda. Kaya how mas tayo mga Kristiyano? Tayo mga Kristiyano, pag may nagtatanong sa atin, nagpag-usap sa atin, ano po tayo? Maging magalang tayo sa pananalita. Yun po yung ating pong napag-aralan. Salita po yan, words, pero napakarami po pala tayong dapat matutunan. Pagdating sa mga sinasabi natin, sa mga pinapangako natin, at doon sa mga pananalita natin na hindi, kumbaga, ang makikinig ay makikinabang. Yung mga sasabihin mo, dapat yung mga makikinig ay makikinabang sa mga sasabihin mo. Kaya po salamat po sa Panginoon. Isa pong mensahe ito na pag-uwi nga po natin, ay pwede na po natin itong ma-apply. Pwede na po natin itong magawa. Baka meron pa rin po tayo mga salita na hindi po nakakatuwa, masasakit na mga salita. Siguro ito yung time din na, kasi dito naman sa church, hindi ka na makapagsalita nung mahalay dito eh. Pero minsan sa labas, sa mga Kristiyano, yung mga hindi mo kikilala, minsan doon ka na natutuksong magsalita ng hindi magaganda at merong mahalay na pagsasalita. Minsan, hindi ka nga nagsasalita, pero nakikinig ka sa mahalay na kwentuhan, kasama ka na doon. Kaya sa ating mabuhay, ingat po tayo. Lahat po ng ating sasabihin ay hindi na po kinakailangan yung written contract dahil tutuparin mo ang lahat ng sasabihin mo at ang lahat ng pinapangako mo. At sinasabi ito, iwasan din natin yung paninira ng masasakit na salita sa ating kapwa. Yan po yan. Kaya salamat po. Tayo po ay manalangin sa ating Diyos. Dakilang Ama, salamat po sa patuloy mong pagtuturo sa amin. Alam namin na hindi mo kami hahatulan, hindi lamang sa mga gawa namin, maging sa aming panalita na lumalabas sa aming bibig ay hahatulan mo kami. Tulungan mo kami na ang panalita namin ay meron po itong daladalang pakinabang sa lahat ng mga taong makakarinig dito. Ipaiwas mo sa amin ang mga salita, mga birong hindi nararapat, mga salitang mahalay, mga salitang makasasakit sa damdamin ng aming kapwa. Tulungan mo rin kami na kapag kami po ay nagsasalita, tulungan mo kami lahat ng aming sasabihin, lahat ng aming ipapangako, ay maisakatuparan namin ito, Panginoon. Mag-ingat kami sa lahat ng aming sasabihin, sa lahat ng aming sasalitain, at maranasan ng lahat ng mga taong makakarinig ng mga salitang binibitawan namin, lahat po sila ay makikinabang sapagkat ang mga salitang binibitawan namin ay mga salita na makapagbibigay sa kanila ng kalakasan, makapagbibigay sa kanila ng encouragement, Panginoon. Salamat po, tanggapin po ninyo ang aming papuri, ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Purihin ng Diyos. Magandang gabi po at mabuhay po tayong lahat. God bless po. Tapos na.